Nag-crave nga ako ngayong umaga ng tuyo, kaya ayan, napaprito tayo. Sabay timpla ng black coffee lang. Isasabaw ko kasi yan sa cottage. Sinong gumagawa sa inyo ng ganito? Nung bata pa kami, nako, halos yan palagi sa umaga ang aming kinakain pag wala talagang ulam. Pang mahirap kasi yung tuyo noon. Pero ngayon, pang mayaman na din ako, ang mahal-mahal kaya ng tuyo. Diyos ko po, 61/4 lang, ilang piraso lang. Ganito din ba ginagawa nyo? Sinasabaw nyo sa kanin yung kape, tapos sabay tuyo. O diba, mix na mix. Dapat medyo matamis yung titimplahin mo na kape para talagang match sila ng tuyo, maalat at matamis. Sabi ko bago ako bumalik ng Hong Kong, dapat makain ko talaga tong tuyo na to with matching coffee na sabaw. After nga natin mag-breakfast, ay maglaba naman tayo para hindi naman natin iiwanan si Papa Alden ng napakatambak na labahin kasi yung last na laban natin is before pa mag New Year nung 31. Kaya talagang ang dami ng labahin, tsaka yung iba dito dadalhin natin pabalik ng Hong Kong. Ay nako, itong isang batang makulit. Ako pag ikay nag-shoot dyan, ewan ko na lang talaga. Tutulong nga daw siya, lahat na lang ng ginagawa ko, nakabuntot sa akin lahat ng ginagawa ko talaga, tutulong daw siya. Ewan ko na lang paglaki mo. Katulad ka na rin ni ate at saka ni kuyang laging mga nasa kwarto nagsiselfon. Biglang ang nalabhan natin tong kanyang teddy bear, bigay ng kanyang ninang nung Pasko at inihian guys kagabi. Sobrang pagod siguro nito nung nag-playground kami, nag-mall kami kahapon. Tapos kagabi ayun, hindi na nakapagbangon, hindi nagsabi na iihi at yung teddy bear ay nasa gitna ng hita. Kaya ayun, talagang panghi ng teddy bear niya. Kaya nalabhan namin. Hindi ko nga alam kung nakakatulong ba tong batang to o mas lalo lang akong nai-stress, nagagalit, sigaw ako ng sigaw dahil halos lahat ay naku, gusto niya siya ang gagalaw, siya ang gagawa. Kaya mas lalo kaming tumagal sa paglalaba. Pero ganoon talaga yung mga bata. Mas okay na rin yung ganyan kaysa manood ng TV, magsi-cellphone. Pero ewan ko, baka mabaak na naman tong planggana na to at yung isang pulang niya nakatabi ay nabaak niya dahil nga ginagawa niya yung ganito. So pati siya ay gusto rin magpalaba ng sarili niya. Ewan ko kung tumutulong ba to o dinudumihan lang yung mga labahin ko. Tama nga yung mga nag-comment noon na sana daw ay automatic na binili ko na washing machine para hindi na ako mapagod sa pagbabanlaw. Oo nga naman, ito kasing ating binili is dryer and washing machine. So hindi pa siya yung automatic katulad nung mga nasa Hong Kong na ginagamit kong washing machine. Doon pag pinasok mo, pag nilabas mo, ay isasampay na lang. Doon pala sa pinagbabanlawan ko kanina guys, gagawin namin yung dirty kitchen, ipapasemento namin doon sa likod at pwedeng doon na lang yung maging sampayan din namin. Tapos pwede rin na doon magluluto kapag may kahoy tayo, kaya uling. Para makatipid tayo sa gasol. Alam niyo kung magkano na gasol ngayon? 1,000 plus something, 1,100 yata yung binili namin kanina. Wala talaga, sabi ko pa naman ngayong araw na to, magpapahinga na ako kasi bukas na yung flight ko, pero hindi ko pa rin talaga matiis na wag gumalaw. Plus, banding na rin namin ng mga batuta, lalo na tong si Ella po na maliit pang iiwanan na naman natin. Ay nako, naiiyak na naman tayo. Sigurado pag nasa eroplano na ako, bubuhos na naman yung luha. Mas mahirap nga daw umalis kapag yung pangalawa na. Yung una daw na alis mo, okay lang, pero yung pagpangalawa na galing kang bakasyon, ako sobrang sakit talaga. Pero para sa kanila naman tong ginagawa natin, kaya yan. Natapos na nga rin ako magsampay. Ito para na naman tayong may piyestahan dito sa aming barangay dahil puro banderitas na naman na makikita. Buti nga at maaraw na ngayon, mabilis na matutuyo. At nagluto na nga si Papa Alden ng lunch natin, sinigang na tilapia with maraming gulay-gulay. Sobrang init nga nitong time na to guys, grabe na talaga yung pawis ko, kaya sabi ko tara maligo tayo dun sa Binubon. Malapit lang dito sa amin yun guys, 30 minutes lang yung biyahe, magmomotor lang kami. Tapos yung tubig nun guys, tinatawag namin na bukal kasi galing lang sa ilalim, lumalabas yung tubig, tapos isang bilog lang siya sa gitna ng kagubatan. Tara, punta na tayo. Aba, ay ewan ko nga, ay biglang ang dumilim yung langit. Kanina ay tirik na tirik yung araw at napakainit, ngayon naman ay biglang umulan. Pero tuloy pa rin tayo kahit maulan. Grabe lang talaga yung daanan dito, pero nung unang punta namin dito, hindi pa naman ganito kalubak-lubak, as in parang hindi na inayos talaga yung daanan. Grabe, sobrang hirap. After mo dun sa highway na yun guys, dadaan ka naman dito sa masukal at walang sementong daan. At syempre dahil umulan, ganyan, hirap na hirap si Papa Alden. Inis na nga siya kasi ayaw niya na nga sanang tumuloy dahil nga umulan, malamig daw. Pero ayan tayo, si Gala, si Tambay, kaya ayun, tumuloy pa rin. Hindi na nga namin pinasok yung motor namin dahil nga ganito ang itsura, talagang sobrang dulas at pababa din ito guys, delikado na para sa atin na magmotor. So ito, napakasukal at nasa gitna ng bundok, ng mga puno, and makikita mo yung isang bilog lang na to sa gitna na sobrang lamig ng tubig, bumubuka lang yung tubig galing sa ilalim. Kaso ngayon, sobrang lalim niya, hindi yan ganyang kalalim guys, nakapantay na yung lupa na inaapakan natin. Medyo mababa po yan and mga nasa 7 feet lang. Pero ngayon siguro na triple yung sukat niya, grabe. Baka 20 feet na ito ngayon guys kasi nga umulan, so tumaas yung tubig niya. Pero
ang linaw pa rin, diba? Hindi nga namin alam na tataas ng ganito yan, guys. Umulan kasi. And meron pa rin namang mga tao ditong naliligo. Ayun, mga kabataan. Kami ni Papa Alden ay mauna nang umuwi. Hindi na kami natuloy maligo dito. Sila na lang nagpaiwan, yung mga anak namin tsaka pamangkin. Maliligo nga daw sila. Magpapatuloy pa rin magligo. Kami uuna nang umuwi. Siguro pag uwi ulit natin sa April ay pupuntahan talaga natin ito. Mas maganda ito pag summer. So, ayun lang for today's video. Mini vlog natin. Don't forget to like and share. Bye! Joanna Food Vlog here. Babalik na tayo sa Hong Kong bukas. See you! Tulog ka ng bata ka nang makapagpahinga na. Aba, di na makangiti itong tatay mo. Malungkot na yung mukha. Bago pala ako nag-flight ay nagpunta muna kami sa Robinsons para maglaro at nandito kami sa playground. Grabe, tuwang-tuwa si Ella. Ito din yung gusto ko sana na makasama siya palagi sa palaruan, hindi yung alaga ko palaging inaalagaan ko dito. Konting tiis na lang bebe, si mama naman ang mag-aalaga sa'yo. Malapit na nga tayo guys sa Hong Kong Airport and yes, iyak pa rin ako ng iyak talaga. Pero nakaramdam na rin ako ng gutom so ayan, nag-order tayo nitong cup noodles at saka tubig. 160 pesos yata kung hindi ako nagkakamali. 120 yata itong cup noodles tapos yung tubig 60. So 180 pala. Tama ba? Nakalimutan ko ng computation. Pero ayan, pagang-paga pa rin ang mata natin dahil alam nyo na kung anong ginagawa pag madilim. Ang lamig guys. Hong Kong na talaga tayo. Grabe. Super lamig. So, carousel 12 tayo. Namamaos na ako sa kakaiyak ko kanina. Ayan, doon tayo mag-aantay ng ating maletang. Wala namang laman. Kagaan-gaan. And then, exit na tayo. Hanapan natin yung bus. Papuntang Yulong. Hindi siguro ako sunduin ng amo ko. Wala naman sinabi. Wow, special ka. Susunduin ka. Magsisimula na naman tayong tumakbo! Takbo! Araw-araw na naman tayong tatakbo! Let's go home! Kabababa ko lang ng bus. Sobrang lamig pala. May napansin kayo? Kung ano yung suot ko pa uwi, yun din yung suot ko pa balik ng Hong Kong. Ayan, yung ating maleta. Hindi na ako sumakay, may bus pa sana, isang sasakyan, nilakad ko na lang. 10 minutes na lakad. Ang lamig pala, ayun na yung bus oh. Kasi wala akong internet, hindi ko makikita yung schedule. So, lakarin ko na lang, naiihina pati ako. Tayo to. Maglalaro. Tama dun. Si Papa na lang muna kalaro. Ano? Si Papa. Nagluluto Papa? Nagluluto si Papa. Ikaw na lang. Yung pagbalik ni Mama. Ha? Bibili si Mama slime. Hindi, yan na lang. Atin ng slime na nga. Wala, nandun sa labas. Tulog pa. Tulog pa. Ano? Tulog pa. Tingnan ko. Madilim doon. Kain ka na, papasok. Papasok sa school. Ikaw, papa. Ngayon ka pasok, ma? Oo, meron. Ipasok. School. Ikaw, nilang ka mapasok? Opo. Matadati ito. Bakit iba na kulay? Ano? Iba na kulay.
na. Tagal ka punta. Malapit na. Tara, punta ka na. Punta ka na. Masakay pa eroplano. Eroplano sasakay. Sakay ka na. Wala pang pera, pamasahe. Ano? Walang pamasahe. Gusto ko nga sa'yo kasama. Hindi naman pwede dito, ang bata. Ano? Hindi pwede ang bata dito. Bakit? Wala ka pang passport. Ano? Passport, wala ka pa. Ganito sa'yo sasama. Pasok ka na sa school, tapos aral ka muna, babalik na si mama, malapit na. Si mama na maghahatid sa'yo next doon ka ulit sa daycare. Sama kayo ni mama. Lalakad kayo. Kapayong. Sige. Hindi ako marunong magmotor, bebe. Hindi ako marunong magmotor. Lalakad lang tayo. Hatid ko kayo. Hindi na. Hatid? Lalakad na lang kami. Lalakad na lang kayo, mama. Okay. Lalakad tayo. Ano, bebe? Sasanod. Sa wakas, napuntahan ko na rin tong OFW Lounge. Lunch? Paano ba? Grabe, pagpasok pa lang, talagang manginginig ka sa lamig. Ito nga pala yung kinuha kong pagkain, no? Lugaw, tapos itong mga kakanin nila, ang sasarap. Dito nga pala yan sa Terminal 3, guys. Ipagtanong nyo lang, pag nakapasok na kayo ng Terminal 3, sabihin nyo yung OFW Lounge. Tuturo naman yan sa inyo na mga guard. Unlimited yan, kahit ilan ang kunin mo. May pakape pa sila dyan, may pa-charging station. At marami pang comfortable na mga chair. Pwede mag-relax kung matagal pa yung sunod na flight mo. Kung connecting ka, pwede ka ditong tumambay. Dito rin makukuha yung OFW e-card. Kaso nga lang, dapat maaga kasi mahaba yung pila. Nagka-cut off sila ng 4 PM. Kaya huwag kalimutang dumaan dito sa mga OFW. Exclusive for OFWs only.